Ito na po ang ating isa pang pag-uusapan dito sa aking vlog na ito. Panoorin po natin tong balita na to. Dante, anong mga reklamo ang inihain laban sa senador? Magandang tanghali, Ella. Isang concerned citizen ang naghain ng iba't ibang reklamo dito sa Office of the Ombudsman kaninang umaga at kabilang nga sa respondent si Senator Francis Cheese Escudero. Paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, technical malversation at falsification ng public documents ang isinampang reklamo. Kaugnay ito sa umano'y irregularidad sa pinansyal sa lalawigan ng Sorsogon noong gobernador pa lamang si Escudero. Parang merong pattern of corruption itong dating gobernador ng Sorsogon. At madali namang makita ang COA report ng Sorsogon sa website ng COA. At nakita ko doon, documented at least 9 cases na pwedeng i-file kay Senator Escudero. Batay sa reklamo ni Attorney Eldridge Marvin Aceron sa report anya ng Commission on Audit o COA noong 2021, maraming questionabling transaksyon ang lumutang. Kasama rito ang overlapping infrastructure contracts na naibigay sa mga kaparehong kontraktor, hindi na ipatupad na typhoon relief money, depektibong mga pirma sa tupad disbursement, ghost assets at iba pa. Ella, hiningan na natin ng ombudsman, subalit wala pa siyang naging kasagutan. Itong complainant na ito ay sinabi niya kanina na siya rin ay nagsampa ng reklamo dyan sa Senado, kaugnay pa rin kay, o laban pa rin kay Senator Francis Escudero, subalit hindi niya ito naaksyonan, kaya lumapit na siya dito sa Office of the Ombudsman. Yan mo natin update. Ayun. O, di ba? Alam nyo, may nagkaso dito kay Cheese Escudero na ano lang to, hindi to taga DPWH, hindi to taga ICI, simpleng mamamayan lang, abogado lang. Pero, di ba, nagawa niyang kasuhan si Cheese Escudero. So, ibig sabihin, meron siya mga ebidensya na makakapagpatunay na si Cheese Escudero ay kurakot, tumanggap ng kickback, at meron talagang ginagawang katarantaduhan. Ngayon, yun ang pinagtataka ko. Bakit si Speaker Martin Romualdez kakasuhan dahil lamang sa bunganga nitong si Orly Gutesa na alam naman natin na bukod sa hindi notaryado ang kanyang affidavit, peke ang kanyang affidavit, siya ay tanim witness, kino-coach lang ni Mark Cubeta, pakawala ni Mike Defensor, makakasuhan si Speaker Martin dahil po sa walang kwenta namang parakulo netong si Orly Gutesa. Pero si Cheese Escudero na nagsusumigaw ang mga ebidensya, nakita pa nga ito na pumunta pa po ito ng Congress para ma-cheese sigurado ang kanyang insertion. Diba may mga ebidensya at may witness, Yusek Bernardo. Diba? Aba, bakit hindi pa rin po yata nalalabasan ng warrant of arrest etong si Cheese Escudero? Diba? Meron pong mas malaking butas sa budget insertions. Habang maingay ang 100 billion na pakulo ni Zaldico, mas malaki ang 142 billion na initially iniugnay sa camp ni Cheese Escudero. Pero bakit parang tahimik? Habang abala ang publiko sa 100 billion na issue kay Zaldico, mas malaki po, mas malawak at mas matagal nang iniuulat na problema sa budget insertions ang 142 billion na kinokonekta sa pangalan ni Cheese Escudero ayon sa mga lumabas na reports at testimonya. Fact check tayo. May kaso na si Zaldico pero si Cheese bakit walang malinaw na galaw? Bakit hindi pa po ito nakakasuhan ng ICI? Naka-issue na po ang warrant of arrest nitong si Zaldico. Pero ang mas malaking halaga ng umano'y insertion, tahimik, walang opisyal na aksyon na nakikita sa publiko.
Yung Bulacan po, baluarte ni Villanueva, abay, alam nyo, nung nalaman ko to, kasi ako po'y maraming kamag-anak sa Bukawi. Ang pamilya ko po'y mga taga Bukawi, Santa Maria, Malolos. Nakakadurog ng puso na makita ko yung mga kamag-anak ko sa Bukawi na kahit na walang ulan, walang bagyo, baha. High tide lang, baha. Yung mga kamag-anak ko sa Malolos, yung bahay nila, yung first floor, tinambakan na lang ng lupa. Doon na sila nakatira sa second floor. Bakit? Abay, mag-high tide lang eh. Mag-high tide lang. Baha. Wala pang ulan yun, wala pang bagyo yun. Kung makaasta si Joel Islord, kala mo hindi nakatanggap ng kickback. Kung makaarte na mga kung ano-anong pag-arte sa SOCMED. Hinahanap yung mga flood control projects. Nagrereklamo 1 billion a day daw ang gastos sa flood control. Yung pala, tumatanggap ka ng kickback ka, tukmul kang Joel Villanueva ka. Di ba po? Sa buong Luzon po, ang Bulacan ang epicenter ng korupsyon sa flood control projects. Nakakahiya na meron kaming senador dyan na sinuportahan namin dahil akala namin magaling si Tess Daman. Yung pala kurakot, ang demonyo. Pa-amen pa. Jesus is Lord pa. Kung makapangaral ng salita ng Diyos, akala mo hindi dinidelibera ng kickback doon sa kanyang simbahan sa Bunlo, sa Bukawi. Diyan po pinakamalaki ang problema sa flood control. Kapag pinakamalaki ang sira, pinakamalaki rin ang pondo at pinakamalaki ang naibubulsa ng mga kurakot. Doon tayo sa Sorsogon. 9 billion po ang inilabas. Sa mga article, sa mga datos. Sariling probinsya yan ni Chis Escudero. Kapag sariling baluarte niya, may malaking question budget. Natural na mas maraming tanong. Pero bakit parang tahimik etong si Chis Escudero? Nasaan ka ba ngayon, Chis? Nagtatago ka sa saya ni Heart Evangelista? Ito, Davao Region, 7.2 billion ang inilabas po na pondo para sa kanilang flood control project. Ayon po yan sa mga investigative reports ng Bilyonaryo, News 5, ABS-CBN, GMA. Hindi raw po ito simpleng proyekto. Pattern ito ng pondo sa mga kaalyado ayon po sa mga nagsalita sa hearing. Davao? Chis Escudero? Kaya pala, ganun na lang ang mga privilege speech ni Chis Escudero doon sa Senado habang nasa likuran niya si Sara Puset Lustay, tamad na vice-presidente. Ngayon po, ito pong testimonya ni DPWH Secretary Yusek, dating Yusek Bernardo, may sinasabi pong kickback route umano via Maynard Ngu at may mga figure na binanggit sa media. Mga alegasyon nito na kailangan ng malinaw at formal na investigasyon. Bakit tahimik si Chis Escudero? Turo ng turo. Sabi niya, the name that cannot be named. Pero yung the name that cannot be named, hindi nagtatago. Humaharap sa ICI. Umaaksyon sa mga investigasyon. Hindi po siya umalis ng bansa. Kung may mabilis na gumalaw, mabilis gumalaw sa sistema ng 100 billion, bakit parang mabagal sa 142 billion? Walang ebidensya doon sa 100 billion. Bunga nga lang ni Zaldico at bunga nga lang ni Gutesa. Magkaiba ba ang standard?
May pinoprotektahan ba o may hindi gustong mabunyag? Ang punto po dito, simple. Kung laban sa korupsyon ang usapan, hindi pwedeng pili-pili lang. Pantay-pantay dapat ang accountability. Huwag po nating kalimutan si Chis Escudero. Huwag po nating kalimutan ng 142 billion. Kung anti-corruption ang prinsipyo, bawal ang selective outrage pati sa gobyerno. At wag din nating kakalimutan si Sara Lustay na siya ang talagang reyna ng korupsyon at siya po ang pinakakurakot sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya po ay vice mayor palang kurakot na. Kaya wag nating kakalimutan niya.